Ito nga pala mga boss yung ating diagnostic tool. So ito yung OBD 2 Tinker 500. So ito yung kasama niya. So malaki yung kanyang screen tapos yung socket niya 16 pin. Tapos may kasama siyang USB para sa pag-update. I-update sa laptop tapos may manual naman to na hindi naman natin binabasa pag nabili na natin. So yan yung kasama niya mga boss. So ilalagay ko na lang sa description box sa baba ng comment section yung ating link kung saan ito mabibili. Tapos nakabuod nga pala ito mga boss yung socket niya. So yan yung socket niya. Itong socket na to pwede ito sa Honda na version 3. Tapos pwede rin ito sa NMAX na version 2. Depende kung ano yung socket na nakalagay sa motor niya. Pero ito, pasok na pasok to sa Honda. At saka din sa NMAX na version 2 na ginagawa natin mga boss. So, yan yung kanyang socket. Bali 16 pin to 6 pin. Yung kanyang connector. So, proceed tayo sa video natin mga boss. So what's up mga boss? Welcome back sa ating channel. So may ginagawa nga pala tayo ngayon na NMAX version 2. Bale, dumating sa atin yung customer. So tinesting ko itong motor na to. Meron siyang check engine sa panel. Tapos pinatakbo ko siya. Naka-ilaw pa rin yung kanyang ABS at saka TCS. Yung dinilit ko yung kanyang check engine. Tapos pinatakbo ko. So, bumalik pa rin yung kanyang check engine. So, possible pa ganun kasi may putol yung sensor o kaya yung may problema yung sensor o kaya yung kanyang wiring. So, tinry ko rito na i-delete yung check engine niya pero pag pinahandar ko siya, bumabalik pa rin. So, ganito lang mag-troubleshoot mga boss, panoorin nyo lang yung bigay natin hanggang dulo. So, kung magtatanong nga pala ko anong ginamit natin diagnostic tool dito, bali yan. Tinker OBD2. Tapos yung socket niya, OBD2 na 6-pin connector, so nakabuod pa siya. So ito nga pala yung nagka-problema sa kanya yung sensor ng kanyang TCS, bari sa likod, nabali, naputol, inatgat ng daga. So, puri sa kulay lang naman yan, white sa white, tsaka black sa black. Iko-connect nyo lang yan para maging okay na yung ating wirings. So, dito nagka-problema yung motor ni boss sa kanyang TCS. Tapos chinek ko naman to na yung switch naman niya nag-off, on naman yung TCS niya. So, wala namang problema sa kanyang switch. Tapos chinek ko rin sa unahan, wala namang ibang putol. Sabihin gumagana na yung TCS. Saka kung ma-encounter niyo ito ng mga boss, ganito yung mangyayari sa kanya pag gumagana yung TCS niya, pag pinaandar niya siya, tapos kailangan pag halimbawa naka-on yung TCS, ayan, mag-blink siya. Traction control. Di sabihin gumagana yung kanyang TCS. So nadugtong ko na mapulata mga boss yung kanyang wiring na naputol. So gumagana na yung kanyang TCS. Tapos nilagyan mo na rin siya ng cable type around sa valley. Hindi kalat-kalat yung ating wire. So nilagyan mo siya ng supporta cable type, 2 piraso lang. So kung yun na may encounter yung mga boys, bali napapadali lang yan, basic lang. So i-delete ko na lang tong error. Siyempre pag may putol yung natin, lalabas yung check engine niya sa panel. So kailangan nyo lang i-delete kasi hindi naman siya nag-automatic ng wala yung check engine. Hindi katulad ng ibang motor ng Honda na kapag naka-Honda na yung motor is mawawala na yung kanyang check engine. So legit to Tinker OBD2 mga boss. So yung socket niya na OBD2 6-pin para sa NMAX natin na version 2 is nakabukod pa yung kanyang socket. So maghahanap na lang kayo. So ganun lang yung ginawa ko rito mga boss. Bale, pinatakbo ko na siya ng matagal tapos ayun, hindi na lumabas yung kanyang
check engine. So ang ginawa pa lang dito, i-delete na lang natin yung error code na check engine. So legit yan ting car gumagana sa version 2. Yeah. So ganun lang mga boss ang ganito lang bitin natin mga boss. Thank you and goodbye. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe and share sa ating munting vlog para ko sa merong maging updated kayo sa ating lalabas pa mga bagong video. Speed sensor Maraming salamat. D2158. Diba sensor din yung sa speed pag tumatakbo?